Mga karos, good morning po. Good morning mga karos. Kamusta po tayong lahat? So welcome back po muli dito sa aming channel. Bali today sa May 21, araw po ng Martes. Okay, project update tayo. So nandito tayo ngayon sa phase 3. Ito yung ikalawang project po natin dito, taong 2024. Ayan, update natin dito, wall plastering, tapos tiling. Tapos sa taas po magpapa-repair and maintenance na po tayo dyan sa taas. Yan yung assignment natin dito. So bati muna, bati. Ayan na po yung nagagawa ng installer natin ng tiles na si Ricky. Rick, good morning Rick. Good morning. Yeah, good morning. Gamit tong Decostone sa ating wall cladding. Balik kahapon, hindi lang natuloy po yung ating hakot panambak. Pinapa-schedule ko po to ngayong araw. Ngayong umaga, kailangan bago magtanghali mahakot na po to para yung pag-install ng Decostone ay maluwag na po rito. At ito naman po yung naka-schedule ma-installan. Ay si Kuya Richard, good morning po Kuya. Good morning. Good morning. Okay, tayo sa loob. Ay si Chichi, good morning Chi. Good morning. Ito na nga po pala yung mga nagaganap dito. Ayan, tinitibag na po yan. Pati dito sa gilid yan, binabaklas na rin. Pati dito, naka-schedule na rin po ito. Yan, babaklasin din po yan. Ay si Tam Tam, good morning Tam. Good morning. Saka si Marvin, good morning. Good morning. Yan, schedule natin dito, wall plastering. Yan, papalipadahan po ito, wall plastering. Ito nga po pala, yung makikita nyo dyan. Dyan po tatagos yung ating mga hihigupin ng exhaust fan, ng range hood, at saka yung exhaust fan sa toilet and bath. So dyan po natin yung paggagapain. Kadalasan nilalagay namin sa taas, pero sa plano natin dito sa gilid. Yan, wall plastering natin. Ayan, nag-layout na po itong pader na to. Yan, bali may Sahara syempre. Kailangan may waterproofing. Tapos ito, binabakbakan na po ni Tangtang to. Yan, bibili tayo ng materialis dito para sa bubong. Yan, ipapa-bulkasil-sealant muna natin po yung long span roofing at saka flashing sa second floor. Yan, may aakyat dyan mamaya. Tapos ipapa-epoxy primer natin. Then roof guard. Yan, tapos yung gutter doon, yan, ipapabaklas natin doon sa mga installer ng bubong. Okay na tayo rito. So ito muna yung ating assignment ngayong araw po ng Martes para dito sa ating second project. Tara. Thank you. Yan, bumili tayo ng wire. Bali, pupunta tayo ng phase 4 ngayon. Yan, number 14 tsaka number 12. Okay, dito na tayo sa phase 4. Kuya Boy, magandang araw. Ayan, good morning kay Kuya Boy. Yan, bali si Kuya Boy po muna rito, pero bukas madadagdagan po sila rito. Yan, electrical din, tiling. Yan na po yung dala natin mga wire, 12 and 14. So, inuulit ko, every splicing kailangan meron pong dyan, junction. Tapos dito, maglalagay po kami ng switch po rito, pagkakasyahin na lang po ni Kuya Boy. Napansin po kasi namin sa mga gawa namin, kapag po galing po kayo sa labas, tapos madilim, madilim po dito kasi walang switch. Yun din yung in-explain ko kay client owner. Kunyari, madilim na, tapos papasok kayo ng bahay nyo. So kailangan nyo po ng ilaw dito para mabuksan yung screen door, yung main door, yung double lock. Matagal, no? Kaya kailangan na naglagay po kami ng switch na isa rito para sa function po nitong tatlong ilaw dito. Pero yung sa poste, dyan na po yun, sa loob na. Yung regarding nga po pala kahapon sa copper tube, ang sinukat po dito is 35 feet. Ang isang feet po pala ng copper tube para sa aircon, ano po, 350. Yan, bali malaki rin po yung gagastusin para sa linya lang. Umaabot na ng 12,000 plus na sa linya pa lang kasi doon manggagaling. Pero kaming project sa phase 1, ay yun na, doon naman po nilagay yung kanyang condenser kasi wala naman pong katalikuran po na pader. O dito po natin pagagapangin sa taas po nitong bubong. Ayan, yun lang po muna yung mga ginagawa ni Kuya Boy dito. Electrical, para sa ceiling, at saka sa mga outlet. Kasama na rin po dyan sa aircon hanggang sa matapos. Kaya may tubig ka pa?
Marami pa. Ayun. Hindi na makuha may tubig dito eh. Bali 3 pa. Oo, 3 pa. Sige kuya, daling ko lang yung box, saka na natin kumpletuhin yung mga breaker. Oo, sige. Okay. Para maisalpa ko na. Sige ha. Okay, bali, papunta naman po tayo ngayon dun sa Metroville. Yung kanina, hinabol pa ni Kuya Boy yung tungkol dun sa panel ng ating breaker. Bali, 4 lang kasi yun nandito, magiging 6. Napapalitan po natin. Kasi dadami na po yung ano niya eh. Yung spare po ng breaker para po sa aircon, may heater pa. Para po dun sa 2 aircon. Yan, yung toilet and bathroom pala wala siyang heater. Yan, ganun lang. Tara. Dito tayo sa hardware. Ayan, bumili tayo ng 2 galon ng Boys and Roof Guard. Tsaka bumili rin tayo ng ano, ito, Bulkasil. Yan, bali walang available na epoxy primer no ma'am no? Wala po. Sige, sa iba na tayo bibili. Yan, para to dun sa project natin, second project na sa phase 3. Tapos ito, bumili pa tayo additional na quick dry enamel para dito sa Metroville. Ma'am, may tali kayo? Papatali ko na lang to. Okay, shoutout na lang ulit kila ate. Hello. Niwan ko muna yung e-bike ko ron sa hardware. Yan, bago po tayo pumunta na Metroville, kain muna tayo. Nagugutom na ako. Yun oh. Ito isang order po nito. Magkano ta? 60 po. Yan, minudo. Sige, isang kanin. Nagbibigay kayo ng sabaw? Apo. Nang kayo na. Ayun. Nakakain lang po muna ako rito. Okay, dito na tayo sa Metroville. Pati nga pala itong blower, iiwan po natin dito para mapagpagan yung mga alikabok. Yan, may mga retouching paint pa po kasi ito. Yan. Mga bakal, pati railing, pati yung sa mga window grills. Yan, may mga retouching paint. Bango rito. Kuya? Yun, dun. Good morning, Kuya Dinda. Oh, good morning. Yan na. Iwan ko na to, Kuya. Oh, thank you, sir. Thank you. Sige. Tsaka yung blower na. Oo. Iwan ko na lang. Ay, re-repaint pa po ito. Sige lang, Kuya, para matesting. Kuya, wala ka namang ibang kailangan dito, no? Boral din. Yung mga huli natin yan. Ay, yung boral pa pala, no? Mga huli natin kahit konti lang. Sige, sige. Iiwan ko na lang mamaya. O, sir, Babalik ako. Oo. Sige. Yan, kailangan pala. Ito kasi napakahirap ng habulin yan. Pero yung ibang ng part na habol namin, inabutan na po kasi natin na ganyan yan eh. Yan, gagawin lang po natin na masilyahan natin ng konti. Yan, kailangan pa ng boral dito. Boral para dito. Yan, malinis na ho to. Tsaka ito i-re-retouch pa. QDE. Napapasadahan pa po yan, pati yung mga yan. Mga ilang araw na lang po kami rito, kaso nga lang yung may-ari pupunta pa sila sa Webes. Doon pa lang po natin makakabit po yung mga dapat pang mga ikabit dito. Yung ganito nga po palang mirror, ano po yan sa mga gumagawa. Yan, sabihin natin kung magkano yung 8,000 po yan. Isa gumagawa nito. Yung wall mirror. 8,000 po yung tanggap nila. Kasama na yung installation. Dati nung may gawa rin kami na ganito, nasa 5,500 lang yata. Mga ganun. Pero wala po yan. Wala po yung mga nasa loob. Yung bracing na medyo matagal na po yan, siguro 2021. Ngayon medyo tumaas na yung mga materyales. Yan na lang yung ginagawa ni Kuya Dindo rito, retouching. Halos okay na. Okay na tayo rito, babalik na lang ako mamaya rito para dun sa boral. Tapos iwan ko yung blower. Yan, ilang araw na lang po ito, mata-turnover na natin. Hindi tayo epoxy primer. Ayan.
Okay, balik tayo rito sa phase 3. Ayan, pinapahakot na po natin yung ano, yung panambak dito. Madami rin pala. Yung dala-dala niya, mini dam. Okay, bali ito yung mga binili natin kanina. 2 galon ng Boysen roof guard. Tapos meron tayo ritong epoxy primer, 1 galon, 2 baby roller, saka 2 litrong Bulkasil. And dala rin natin yung hagdanan. So ipapasilan po na natin yung bubong. Yan, madalas nyo na napapanood dyan sa mga vlog natin. Tapos after matuyo ng ating mga Bulkasil sa dugtungan, sa text screw, papasadahan natin ang pintura ng epoxy primer. Pag natuyo, Boysen roof guard hanggang 2 to 3 coats. Yan na. Okay, nandito na tayo sa taas. Ay, kailangan ng walis. May walis ba tayo sa baba? Sige, ano ka na lang dyan, sigaw ka na lang sa baba. Iba to kamo rito. Ito yung sitwasyon ng bubong. Bali, nakikita natin yan, yung mga dugtungan ng flashing. Ibubulkasil lahat yan. Tapos itong mga text screw. Bali, ito, hindi muna natin palalagyan ng bulkasil yung text screw rito. Kasi babaklasin pa to eh. Mahihirapan yung magbaklas nito. Ayan, lahat ng ano, text screw ibubulkasil, pati yung dugtungan ng flashing magkabila. So ayan muna yung gamit natin. Bali, ang inakyat muna natin dito, epoxy primer at saka yung bulkasil lang. Yun lang muna. Yung bulkasil, lahat ng text screw tam, pati alam mo yung dugtungan ng flashing. Pero yung kasama tong ibabaw, yan pa ganun. Ganun din sa kabila. Yan. Kailangan wala makakalusot. Importante rito yung text screw. Yan, lalagyan din. Bali, after nun, walisan mo, then epoxy primer muna. Okay. Marunong ka magtimpla niyan, epoxy primer. Pagsasamahin mo lang yan, pati yung catalyst. Hindi, yung isa. Yan, paghahaluin mo lang yan. Kasyang-kasya na yan. Yan, si Tamtam na muna rito. Sige, sige. Yan, magwawalis siya. May mga bato. Ayun o, ang lalaki. Yan, walis muna para tanggal alikabok. Ayun, ay hinahakot dito. Halos puno din, no? Halos isang truck din pala. Mukha lang konti yung panambak, pero pag nailagay na sa truck, halos sa isang ano rin. Ayan po, meron pa sa gilid. Yan, walis muna. Walisan lang muna yan. Dito naman tayo sa project natin na isang Angelic. Merong nagtatrabaho dito ngayon si Louie. Ang mga gagawin niya po rito, yung sa water closet, kakabit na po rito. Yan na. Yan si Louie. Louie, good morning. Good morning. Yan na. Sa water closet. Water closet and flooring. Yan lang na may ilalagay dyan, Win. Hindi ko din. Wala pa nga yung tiles dito sa taas. Hintayin pa natin. Up yan. Pre, ang bayad. May bonus na yan, 50 pesos. Thank you ha. Salamat. Dito naman po tayo sa isang project natin. Bale, ito yung pangatlo.
Okay, ito naman yung update dito. Bilog, good morning. Good morning. Si Adonis, good morning. Good morning. Good morning. Bali, gumagawa na po sila ng division dito gamit yung metal studs at saka yung Shera board, Bison board. Shera board po yung gamit natin dito. Bali yung kapal nito, 1/4. Tapos yung sinundan lang namin dito, yung dati niyang layout. Ayan yung dati niyang layout dito. Ayan. Dito na dito. Yan, okay na muna tayo dito. Itutuloy lang po nila yung paggawa ng partition natin. Bali sa Wednesday nga po pala yung dating ng ating PVC panel. Hindi nga po pala tayo nakakuha ng gate pass kahapon. Yan, pero itong Shera board na makapal para rito, nakuhaan po pala natin ito na nakaraan. Ayan, nakapag-set na sila rito. Yan. Yan, nalagyan na ng framing to. Tapos 1x2 na lang ang mga bakal ito. Nakapagputol na rin sila. Yan. Tapos yung isang piraso niyan para rito. Paglalagyan po natin ng ilaw. Yan. Tapos may sampayan din tayo ito. 3/4x3/4. Yung 1 1/2 and 1 1/2 na tubular. Para dito naman po yun. Dudugtungan po natin yung rito, yung steps. Nahabaan natin ito. Yung steps na to. So ito na muna yung update dito. Tara. Bumalik tayo rito sa phase 4. Yan, kinuha muna natin yung grasa at isang chipping gun. Yan, dali natin dun sa phase 3. Dito po gagamitin yung chipping gun. Yan, dala na natin yung isa, pati yung grasa. Medyo malaki-laki pa yung babaklasin dito, kagaya dito. Baklasin din yun. Si Tamtam naglagay ng ng tabing dun sa taas. Tama, init. Naglagay ng panaklob. Yun. Siya nga naman mas mapupulido kasi yung gawa kapag presko. Yan, kailangan na ho kasi malagyan ng yan ng sealant para malagyan natin ng epoxy primer tsaka mapinturahan ng roof guard. Yan, total naman malapit na yung tag-ulan para masubukan po yung gawa. Naalala nyo ba yung project namin dito sa phase 1? Ito, binalikan na po namin. Ayun na. Master Jojo, good morning. Good morning. Yeah. Nakakabit na ni Master Jojo yung sa pintuan dito. Tapos yung alignment. May alignment itong ating mga cabinet. Mga konting retouch na lang yan. Sa halos tapos na. Tapos kakabit na lang po itong wall-fluted panel. Yan, tapos may mga pinapa-assemble si ma'am dito. Ito lamesa. Yan, meron din po siyang rito sopa. Yan, abangan natin. Washing machine. Ilalagay po yan namin dito. Tapos yung mga aluminum may mga silicone finishing pa yan.
Yeah, mga karos, after break time, ito napakatindi ng init ng araw. Baka posible umulan mamaya or umambon. Yan, shoutout nga po pala kay Sir Ethan from Riyadh KSA. And God bless po sa inyo. Maraming salamat po sa palaging pagsubaybay dito po sa aming channel. So ito, maghahatid lang po tayo ng konting materialis po sa Metroville. Dadaan ulit tayo ng phase 4 para ihatid po yung panel breaker box at saka didiretso tayo ng all home. Bibili tayo ng ilaw doon para dito sa project natin sa phase 1. Okay, let's go. Daan tayo saglit dito sa phase 4 sa ginagawa ni Kuya Boy. Ayan. Inatid lang po natin. Ayan. Ayan, madadagdagan na po yung branches nitong breaker. Tapos itong takip, tabi muna natin para sa finishing ay hindi naman po madumi yan. Tara. Okay, dito na ulit tayo sa Metroville. Ayan, kasama natin si Mrs. pala. Ayan, pinabili muna natin ng merienda si Kuya Dindo habang nandito tayo. Ayan, para pagbalik niya, alis na tayo. So, ito, bumili pa tayo ng konting boral pa para dito. Yan, binilhan ko ng boral yan. So, okay na po sa taas. Pakita natin yan sa taas. Pakita natin. So, dito muna sa hagdanan. So, ayan na po yung sa hagdanan. Yan. Napakalinis na. May mga tinuro pa ako sa kanya dito. Yung kagaya nito, yung lumagpas na grout, hindi may iwasan yan. Ang diskarte rito, huwag niyong gagamitan ng paleta. Liha. Yan, lilihain nyo lang yan. Yan. Ganda na. Tsaka ito, lilihain lang yan. Yun. Yan, may tinuro pa ako sa kanya rito kasi lumagpas yung ano niya rito, yung pintura. Yan, papantayin lang po yan. Tapos merong medyo faded pa. Yan, pantayin lang. Yan. Yan. Yan, ilaw natin dito. Yan. Baka magdumi pa kami rito kasi gagamit yan ng hagdanan. Paggamit namin ng hagdanan, yan, tapos install tayo ng kortina. Yun o, wow. Linis na. Yan, ganyan lang naman po yung gusto natin eh. Para pagka-turn over natin, wala po rin masasabi si client, no? Yan, kabila. Pansin nyo, double lock lang po yung ano, no? Yung sa pintuan. Pinasadya po ni client owner yan. Linis na ng gawa natin dito. Yan, may konti na lang dyan. Konti pa tayo nakikita. Bali, aalalayan natin yung mga manggagawa kasi hindi naman sa bawat oras ay sa mata nila ay pulido na. Kailangan din po natin silang alalayan. I-remind na lang po natin yan kapag ganito may natapos sila, saka natin ituturo. Huwag po yung habang gumagawa, turo tayo ng turo. Siyempre, may irita po yung mga manggagawa, diba? Na kailangan onting alalay lang. Ayan na, sagda na natin. Ayan na. Bali, okay na po sa taas. Nakapagbigay na ako ng punch list sa kanya. Dali dito naman po si Kuya. Dito naman po siya magtatrabaho. Tapos bukas, bisitahin natin yung trabaho niya. Mga nagawa niya, then punch list ulit tayo. Ayan, dito medyo magtatagal si Kuya kasi marami siyang kukut-kutin dito. Kaya kagaya niyan sa cabinet, sa ilalim, sa toilet and bathroom. Ayan, may wall mirror na nga po pala. Ayan, halos okay na to. Konting linis na lang. O, diba? Anong masasabi mo? Ganda mo. Ganda na, no? Hindi ito yung unang pinuntahan natin, ha? Napakalaya. Okay, hintayin lang natin si Kuya Dindo, then alis na tayo. Goods na na. Goods Lalo na. na pag malagyan na nila ng mga gamit. Oo. Bali sa retouching mga karaos, binibigyan ko ng 3 araw po yung manggagawa. Yan, naka-compute na po yan sa ano namin, sa manpower ko. So sa 3 araw, retouching. Yan, kasama na po yung linis doon. Bali, okay na po tayo rito. Sige, Kuya Dindo. Sige ha.
Okay. Thank you, ma'am. Salamat. Tumaan din tayo rito sa paradahan. Nagbili tayo ng additional na wall floated panel pa sa ginagawa ni Master Jojo. So may kulang tayo isa doon. Tapos bumili uli ako ng epoxy primer. Kasi yung ginagawa ni Bilog at Adonis, bala ko bukas ayos na rin yung bubong na sa second floor. Tapos sa faucet, ilaw. Ito yung sa all home kanina. Bumili tayo ilaw. Tsaka no more name. Yan, bumili tayo kasi kakabit na ni Master Jojo yung mga wall floated panel doon sa TV cabinet. Ito, pabalik na kami ng Lumina. Bigay na rin kami ng final update. Tara. Yan, bumalik tayo rito sa ginagawa ni Louie. Yan, pinick up na po natin dun sa bodega nila ma'am yung materials na water closet para dun sa taas. So ayan na yan, binubuksan ni Louie. Unboxing. Maliit lang talaga kasi maliit lang yung ron eh. Yan brown din yung tatak. Maliit lang yan kasi maliit lang talaga yung CR. Ayan, kinakabit na ni Louie. May tiles na rin po rito. Halos magkapareho lang sila ng kulay. Ang kinaibahan lang ito isa matte. Yan, matte finish po ito sa flooring. Diba? Diyan yung water closet, sakto lang. Oo nga pala, 3:30 na. Ay, hindi naman karo. Hindi na lang pala. Baka malabor tayo nito. Tingnan mo, may bata rito, nagwawalis. Magkano niya? Magkano sahod niyan, Excel? Magkano sahod? Anak ni Master Jojo. Malapit lang kasi bahay nila rito. Buksan may ilaw ba dyan? Para makita mo yung loob. Ano, kamusta? Mala kondo talaga, no? Oo, malakondo. Okay, bali yung mga kinakabit ni Master Jojo rito, yung handle ng cabinet. So, ayan, ganyan na lang po. Bali, parang tela lang po yung niya. Yung handle. nalulubog siya. Oo, kasi may mattress. Nakaangat din, tatanungin ko sana Hindi, yung foam. iyaano niya pa yan. Iro-roscas pa. Tapos yung tela kaganon na lang. Tapos nagbigay si client owner ng instruction dito regarding po sa mga cabinet handle. Yan po yung ginamit. Yan, nakakabit na po yung iba. Lakas din makasosyal na. Yan, ano ko nga to, sample ko nga po na itong Ba't may ganun? sa yan, catch basin dyan na lang nilagay para meron pa rin maintenance. Ilalagyan na lang ng clean out. Sara mo nga, Joy. Ay, sliding niya ito pala yun. Sliding. Yan. Yan, maglalagay na lang na yung dyan, stopper. Uy, ganda na lang doon. Burning door na lang. Burning lock. Burn door na nga po pala to. Gusto mo ganyan doon sa Di ba sila yung pinto doon? Jo, kaya ba ng yan? Ng partition lang? Yung sa kwarto namin dito, sa kabila? Hindi no. Hindi no. Mabigat kasi yan. Ina-allowed yung mga ganyang railing sa mga Iba tao, sliding. Pansiyar. Pansiyar yun eh. Ganto. Yun nga. Kaso nga lang, yung basic partition lang kasi yung natin. Yan na rin yung mga cabinet handle dyan. Tapos yung wall floated na panel natin na dala galing dun sa City Mini Home. Kulang kasi ng isa rito. Yan, binilhan na rin natin. Dito yung TV? Dito. Dito? Ano dito? Dining area. Ay, oo. Dining area. Tapos possible, baka yung rep dito na lang. Usog na lang po yun. Usog na lang nila yan. Okay na tayo rito. Babalikan naman natin ngayon yung project natin sa phase 3, yung pangalawa. Ayan, check natin yung mga nagawa ron. Yun na yung ating final update ngayong araw ng Martes. Ayun, nalilito pa tayo. Okay, let's go. Tara.
Okay, final update tayo rito. Yan, bali hinuhugasan na lang po ni Ricky yung kinabit niya ang deco stone. Yan o. Tapos dito sa kabilang side, since napahakot na po natin yung ibang panambak dito kanina, yan na palitadahan na. Yan, ready na rin po sa installation ng deco stone po ito. May konti pa tayong mga tinitibag at nilalagay na debris rito. Ayan yung plastering ni Kuya Richard. Bali rough finish lang. Yan, para makapit sa skin coat. Tapos yung poster rito, yan, buhay na. Ang tulis na. Nakakasugat yung poste mo, kuya. Tuwid na tuwid. Nagtibag na rin ito. Ay, naayos na lang yung kanto dito. Bali poste din po ito. Naayos na lang sa palitada. Sa mga susunod na araw, yan, pwede na rin pong baklasin ito para dire-diretso na kami. Tapos sa sintadahan to. At magkakaroon po ng CSB laying dito, additional, para bahagyan lalaki po ng konti yung toilet and bathroom. Lalaki ng bahagya po ito. Okay, bali mag-update tayo dun sa bubong din. Syempre rito lahat ng mga ginagawa natin sa bawat area ng renovation pinapakita po natin. Yan, update din po tayo sa mga nagawa dun. Maabala lang na konti si Tamtam kasi yung hagdanan na ginagamit niya dun papuntang bubong, yun din yung paakyat namin dito eh. Yan, para may pakita natin, di ba? Ayan, bali primer coat na po. Yan, tapos sa pagsisilant, nasilyado mo naman ang husto, no? Yan, nakita naman dito silyado ng husto. Yung ibang mga kliyente sa amin dati, kahit yung bubong nitong turnover sa kanila pinapapalitan. Pero since maganda pa naman po kasi yung yung yero, sayang naman kung papalitan, malaking gastos din yan. Yan, kayang-kaya na ng repair and maintenance yan. Ganyan lang naman kasimple yan. Nililinis, sinisilant. After i-sealant, ito primer na tayo. So bakit nga ba ina-apply ng primer yan? Medyo may katagalan na rin po kasi itong bubong na to, na matagal na din po kasi siya. Yan, dagdag protection. Tapos mapaprotection na niya na yung mga sealant, kasama na yan sa pagtigas niya. Tapos i-rest lang natin to. Bukas pwede na ipagpatuloy yung top coat nito, abuti ng 2 to 3 coats. So sakto lang yung isang lata ng rito, ng isang galon ng epoxy. Yung boys and roof guard nga lang, 2 galon binili natin para maraming coats ang abutin. Bali mga karos, maraming salamat po muli sa pagbisita ngayong araw po ng Martes. So kita-kita na lang po ulit tayo sa susunod na video. God bless. Ito, paalam po muna.